Yun, magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan nating OFW na sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon ito yung pag-uusapan po natin ngayon, yung nangyari na yung pagsampa po ng MMDA traffic enforcer doon sa isang sasakyan sa hood dahil pinapahinto nila itong sasakyan dahil ito ay nakasagi po or nakabangga po ng mga sasakyan. So, hindi po tumigil yung driver po ng sasakyan at nakatakas po. Pero maswerte na lang din po, ligtas po yung traffic enforcer at hindi po siya nagtamo ng kung anong mga injury. So, yan po yung pag-uusapan natin ngayon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman po pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, pa-like na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong balitan to. Panoorin nyo, pakinggan ninyo kung ano yung palusot na yung gasgas na palusot ng driver. Kung bakit daw niya nagawang kumbaga uh, itakbo yung sasakyan niya kahit na may nakasampang traffic enforcer dun sa harapan ng sasakyan niya. Humarap na sa MMDA ang driver ng sasakyang hindi huminto kahit sinampahan ng sumitang enforcer. Humingi po siya ng paumanhin pero inireklamo pa rin sa LTO. Nakatutok si Joseph Moro. Nagpanik lamang umano kaya humarurot ang driver ng pulang SUV na ito kahit pa sumampa na ang MMDA enforcer na pumipigil sa kanyang pagtakas. Nakakatakot yun yung ginawa ng enforcer. Ang tapang din niya na alam niyo, sumampa ka doon sa harapan ng sasakyan na alam mong anytime pwedeng ibangga or pwedeng mabangga yung sasakyan uli, yung head-on ba, yung pinakaunahan pwedeng sadyaing ibangga or yun nga dahil sa hindi na makita ng driver yung kanyang dinadaanan pwedeng mabangga. Napakadelikado po nun. Kung sakaling halimbawa hindi man natsugi yung enforcer, pwede siya maging baldado na siyempre ang unang maiipit dun yung paa niya. So napakadelikado po nung ginawa nung MMDA. Saludo po ako sa inyo sa katapangan po ninyo. Pero siyempre sana wag nating kumbaga isipin din muna natin yung safety natin bago tayo gumawa ng ganong klaseng yung ganong klaseng hindi sa ayaw natin yung ginawa na hindi. Kumbaga sa atin yung safety muna niya. Sana iwasan po yung ganun na sumabit dun sa harapan. Although, kumbaga parang dahil sa gusto natin ipatupad yung batas, medyo isipin din muna natin yung safety. Pwede naman natin kuhanin yung plate number ng sasakyan. Hayaan nyo na muna na tumakas. So, kasuhan nyo na lang. Kesa naman pong ganyan, aanhin po ninyo yung accomplishment na o yung mga complementary kung ano man yung ibibigay sa inyo. Kung baldado ka naman or kung may mangyaring, alam mo, siyempre, di ba, mapuruhan ka dyan, hindi naman magagamit ng pamilya mo yung yun lang naman yung punto ko doon. As much possible, yung safety muna yung isipin natin sa mga traffic enforcer po natin dyan. Yung safety po muna ng sarili ninyo yung unahin ninyo. So ito po yung palusot ng driver ng sasakyan na yon na nagpanic lang daw siya kaya niya hinarurot yung sasakyan. Diba? Kung nagpanic ka, imposible hindi mo makita may nakasakay o may nakasampa doon sa harapan mo. Diba? Paano ka nakapag-drive na may nakaharang doon sa harapan mo at alam mo pwede ka mabangga? Gasgas na palusot yung nagpanic ka na. Siguro mas magandang sinabi mo na lang siguro taing-tai ka na at hindi mo na mapigilan at ayaw mo na mamadumihin yung sasakyan mo. Kaya hinarurot mo at naghahanap ka ng banyo para makatae ka na. Kasi yung ganyan palulusot mo na nagpanic ka lang dahil sinampahan ng traffic enforcer yung sasakyan mo, di ba? Sa 2 araw humarap at humingi ng pasensya sa MMDA ang driver na si Tony, hindi niya tunay na Putsay na, hihingi ka ng tawad kung may nangyari doon sa traffic enforcer, matatanggap ba or
Kumbaga may babalik ba ng pag-sorry mo yung nangyaring disgrasya. At the same time, although wala nga nangyari, pero yung trauma nung pamilya niya, yung trauma ng enforcer na yun na anytime alam niya, ramdam niya na pwedeng may mangyari sa kanya hindi maganda. Pwede niya ikamatay, pwede niya ikabaldado dahil sa ginawa mo, tapos sasabihin mo lang, sorry. Kung ikaw ay isampa dun sa sasakyan na yon at sabihin ng enforcer din, sorry kailangan ko lang gumante dun sa ginawa mo. Tingin mo magugustuhan mo? Pangalan. Pasensya na po. Wala po ako talaga intensyon na ano. Kaya hindi rin po ako tumakbo. Nandito, nakita nyo naman po, nandito po ako. Wala kang intensyon tumakbo. Pero dun sa video, kitang-kita, iniwanan mo. Diba? Tinakbuhan mo. Swerte lang na, hindi naman swerte. Nagkataon lang na na nakasampa yung MMDA. Pero kung hindi nakasampa yung MMDA, malamang yung rat-rat mo nun, dire-diretso ka na. Tapos ngayon sasabihin mo, hindi mo sinasadya na hindi mo intensyon tumakas. Yung tawag mo doon sa ginawa mo, unggoy. Depensa niya may bumubulabog sa kanyang sasakyan. Parang gustong basagin yung sasakyan. Nagpanik po ako, nagkarangkada ako. Hindi ko na, nakasabit na pala yung MMDA doon. Tingnan mo, hindi raw niya nakita nakasabit na yung MMDA doon. Ano ka, bulag? Transparent yung MMDA, transparent yung uniform niya, hindi mo nakita dahil nagpapanik ka na. Hindi mo ba nakitang may nakaharang? Imposible, harap-harapan na. Halos ang dipa lang nun, isang dipa lang yung pagitan nun mula sa driver's seat, patagos dun sa salamin, sa pinaka-windshield mo, hindi mo nakita. Tapos sasabihin mo, nagpanik ka lang. Sabihin mo lang, taing-tay ka na, at least baka doon maintindihan pa ng mga MMDA o ng mga taga-MMDA, yung mga nakapanood, na totoo yung sinasabi mo kasi sasabihin mo nagpanik ka lang dahil hinaharas ka. Ikaw na nga yun ng bangga, sasabihin mo, ikaw pa yung hinaharas at gustong basagin yung salamin ng sasakyan mo. Natural, ayaw mong huminto dahil may MMDA officer doon na nakasabit sa harapan mo. Ano mong in-expect mo sa tao? Sa halimbawa, totoo man yung sinasabi mo may gustong bumasag sa salamin ng sasakyan mo, syempre, para huminto ka dahil nga meron kang posibleng mapatay doon. Kung tutusin nga, parang tinutulungan ka pa nung taong sinasabi mong gustong bumasag sa salamin mo dahil kung napatay mo yung MMDA officer, di mas malaking problema pa yung kinreate mo, di ba? At least doon tulungan ka pa nung sinasabi mong taong gustong sumira ng sasakyan mo, at least huminto ka, hindi mo napatay, hindi mo na badly injured yung traffic enforcer doon. Hindi mo ba naisip na yung enforcer na yun, may pamilya yun, may anak yun na nag-aantay sa bahay nila? Kung maliliit pa yung mga anak nun, paano na siya? Paano na yung pamilya niya? Di ba? Tapos sasabihin mo, nataranta ka lang, nagpanik ka, kaya mo iniwasan or kaya ka humarurot. Kasunod yan ang pagbangga umano sa kanya ng isang motorcycle taxi. Hindi ko po siya napansin sa may pagitan ng dalawang kotse. Isang kotse sa to. Tapos dito siya pumasok sa gitna. Tumama na lang siya sa side mirror ko. Pero hindi katanggap-tanggap ang paliwanag para sa humarang na MMDA enforcer. Hindi po pwedeng patawarin po yung ganong klaseng action na ginawa. Bossing, wag kang papaareglo diyan. Kung mataas na tao 'yan, humingi ka ng tulong diyan sa mga opisyal mo. Ngayon, kung hindi ka matutulungan ng mga opisyal mo, lapit ka kay Senator Rapi Tulfo. Hindi pwede yung ganyan. Isipin mo, pwede ka mamatay ng mga time na 'yon. Isipin mo yung pamilya mo nag-aantay sa iyo. Hindi sa binubuyo natin itong traffic enforcer. Pero siyempre, alam niyo yung hindi natin siguro alam yung pakiramdam, pero yung sa punto na yun, sigurado ang papasok sa isip mo. Dalawa na lang ang pupuntahan mo, sementeryo o mabaldado ka sa ospital. Diba? Kasi kung yun ibinangga or nabangga yun, malamang durog ang paa nito. Pinaka-worst doon, namatay itong taong to. Diba? Dapat to, mas mataas na kaso ang isang parito sa driver ng sasakyan na yun. Dapat nga murder Dahil may intensyon ng pumatay yun dahil imposibleng hindi niya nakita na may tao dun sa harapan ng sasakyan niya. Imposible, napakalabo pa sa sabaw ng pusit na hindi mo makikitang may nakasampa dun sa harapan ng sasakyan mo. Niya po sa akin. Gusto ko po siyang makakulong po, sir. Iba rin ang bersyon ng rider ng motorsiklo na iginiit na siya ang binangga ng SUV. Nagulat na lang po ako na biglang
lumabas yung yung SUV na nabangga sa amin. At nang tangkain niyang harangin ang driver para hindi makaalis, binangga umano siya ulit. Kaya humingi siya ng saklolo sa traffic enforcer na hindi pa rin hinintuan ng SUV hanggang umabot pa sila ng 500 metro sa South Luzon Expressway. Doon lamang nagminor ang SUV driver kaya nakababa ang enforcer. Sinigawan niya ako na nagmamadali siya. Habang pinapatakbo niyo yun, sinisigsag po niyo yun, yung sasakyan. Parang gusto niya yung talagang ilaglag. O ngayon, sino kaya mas kapanipaniwala? 2 against 1. Dalawa na yung nagsasabi na talagang sinadya mo na tumakbo. Tapos, eto na yung video. Kahit hindi ka na magsalita, andyan na yung video. Yan na yung magsasalita kung sino yung nagsasabi ng totoo. Binawasiwas pa ng driver yung sasakyan. Talagang may intention siyang ilaglag itong traffic enforcer, tapos sasabihin niya hindi niya makita. Kasi kung halimbawa, talagang hindi niya nakita, ibig sabihin clear yung vision niya. Dapat dire-diretso lang yung takbo niya. Pero doon makikita mo, winawasiwas niya. So may intention siyang talaga ilaglag yung traffic enforcer. So may intention siyang makapatay dito. May intention siyang patayin. Kasi alam niya na, di ba, kung nabagok yung ulo, sabi natin nalaglag, nabagok ang ulo, biglang may dumaan sa sakyan, nasagasaan. So, hindi yun. Kumbaga, intention yun. Di ba? Intention na yun na talagang mag-commit siya ng crime, hindi yun yung hindi niya sinasadya. Nagko-collaborate doon sa sinabi ng rider na nabangga nitong sasakyan na to. Kaya dapat tuluyan mo talaga to, sir. Naghain na ng reklamo ang MMDA sa Land Transportation Office laban sa driver ng SUV at madaragdagan pa yan ng reklamong kriminal para sa attempted homicide. Pinasususpend. Bilhin mo, attempted homicide lang. Dapat yung murder na antimano eh. Di ba? Kasi, ang alam ko sa murder, talagang pinlano mong may kagustuhan ka o pinlano mong patayin yung isang tao. Tsugiin yung isang tao. Dito, makikita mo naman na parang may intention siya. Binawasiwas yung sasakyan di ba? So, imposible na out of, kumbaga hindi mo ginusto or hindi natin alam siya pero usaping legal pa yan. Pero siguro yun lang yung nakita ng MMDA na posibleng pumasok yung attempted homicide. Pero it's up to the MMDA. Pero sana mas mataas pa yung ibigay nilang kaso para hindi natularan tong sasakyan, yung may-ari ng sasakyan na to na kawawa naman yung traffic enforcer kung may nangyaring hindi maganda sa kanya. Ang unang kawawa rito kung yung halimbawa yung pamilya niya, siya yung breadwinner lang, siya yung nagtatrabaho lang. So paano niya susustentuhan yung pamilya niya? Hindi naman yan susustentuhan ng gobyerno natin ng panghabang buhay. Hindi naman din babayaran niya nung may-ari ng sasakyan na yun na nakadisgrasya, kung sakaling may mangyaring hindi maganda, di ba? Siyempre, hindi naman niya susuportahan ng lifetime o ng habang buhay or kung ano may nakasaad sa batas na yan. So, anyway, pero saludo tayo sa traffic enforcer na ginawa niya yung kanyang trabaho. Pero sir, sana susunod po, yung safety po muna ninyo isipin ninyo bago po yung pag ganyang medyo sa tingin ninyo, medyo nasa alanganin na yung buhay ninyo, baka pwedeng hayaan nyo na lang, kunin nyo lang yung plate number, i-report nyo na lang po. Kesa naman po yung ganyan na kawawa naman po yung pamilya nyo. Isipin po muna natin yung pamilya nyo bago natin, kumbaga, basta for safety po muna. So, yun lang po. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.